Isang male model at dating pageant contestant ang nabulag dahil sa paggamit ng steroid upang pagandahin ang kanyang katawan. Paano nangyari ito? At kumusta na kaya ang kanyang kalagayan? Matikas, matipuno at gwapo. Ganyan isalarawan si Buds ng kanyang mga kaibigan at katrabaho. Dahil sa kakisigan, naging laman siya ng entablado bilang isang modelo. Sumasabak din siya sa mga male pageant at bodybuilding contest. Pero mabilis ding napundi ang nakasanayan niyang spotlight matapos siyang mabulag dahil sa isang maling desisyon, ang paggamit ng anabolic steroids. Ginagamit ng mga bodybuilders ang anabolic steroids para sa muscle mass, strength at endurance, pati na rin sa faster recovery. Ito ay isang synthetic substance. Natry ko pong mag-inject ng steroid. Ang palaki ng katawan. 2016, nag-inject ako, edad ko po noon 21. Tapos after 2 years, lumabas po yung glaucoma ko. Mga 2018 po. Nabulag ako. Isang beses lang siyang gumamit ng steroids para mas mapaganda pa raw ang kanyang katawan. Pero desisyong itong habang buhay niyang pinagsisisihan. Kasabay kasi ng pagkawala ng kanyang paningin, naglaho na rin ang mga oportunidad na dati abot tanaw na lang niya. Marami akong racket na sumasali ako sa mga pageant. Nagmo-modeling din po ako sa mga talent din po sa mga palabas. Tapos madalas po ako yung sumali ng mga bikini open. Siguro kumikita po ako sa loob ng isang linggo. May kita rin po ako siguro mga 25 to 30, ganun. Dahil sobrang lakas din po dati ng pageant 2018 nang tuluyan siyang nabulag. Naubos na ang kanyang mga naipundar. At sino nga bang tatanggap ng isang bulag sa trabaho? Para magkalaman lang ang kumakalam na sikmura, naisipan na niyang mamalimos. Dahil wala nga po akong napagkukuhanan ng pangkain, naglalakad-lakad po ako madalas. Kahit napakadelikado. Parang nalilimos na rin po. Mula sa Barangay Baisa, binaybay ni Mads ang kalsada hanggang sa makarating siya sa Timog at Tomas Morato. Kumakapa-kapa, nagbabakasakaling makatanso ng kaunting awa. Sa likod ng panalangin na sana'y malimusan sa mga sandaling yun, baon niya ang pag-asang may makakita sa kanya ng mga dating katrabaho at siya'y kaawaan. Isa na rin po dahil naglalakad po ako, yung makita po ako ng mga handler ko dati. Makasamahan ko para matulungan din po ako. Kaya ako naglalakad-lakad. Kasi kung hindi po ako maglalakad-lakad, hindi po nila ako malalaman yung kalagayan ko. Pero dahil sa kanyang kalagayan, ilang beses na rin nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Hindi exempted ang may kapansanan sa mga kriminal. Andyan yung minsan na bubuli po ako sa daan. Napakadelikado. Tulad nung nakaraan na natutukan po ako ng baril. Hanggang sa sinasaktan ako minsan ng iba. Minsan, yung maahagip po na sasakyan, lagi po yun.